Okay, good day. May naghihingi po sa atin ng details or dimension nitong ating DIY hanger na cage. Ayan po. So, ito na po yung batch 6. At ito yung nabago. May water dispenser na. I-share ko sa inyo ngayon yung size at saka kung paano ko siya ginawa. Dito tayo sa isa. So, bali, bibili po kayo ng ganitong hinge or screen na ganito kalit yung mata. And then 4 feet. Ang lapad naman is 3 meters by 4 feet. Bali 4 feet yung taas niya. Hatiin nyo siya. So bibilang kayo dito. Kunyari ganyan. Bibilangin nyo siya. Kung nakahiga yung screen, bibilang kayo ng bawat dulo. Kunyari ganito, nakahiga siya sa 4 feet. Yan. Bibilang kayo dito sa dulo. Isa dito. Yung kamay natin. Tsaka isa din dito. Then pag count nyo ng 1, then 2, ganun din sa kabila. Sabayan nyo. Parang sabayan nyo. Ganyan, no? 1, 2, 3, 4. Kung saan mag-aabot yung kamay nyo, doon nyo puputulin. So magiging dalawa na yung ating 4 feet. 2 feet na sila. Pero may isa dyan na mas lamang ng isang butas. So depende na yan sa inyo. Kasi hindi naman talaga sakto lahat ng butas pag nahati natin sila sa dalawa. So ito is 2 feet na. Yan, 2 feet na yan siya. Dalawang ruler na yan siya. So may isa dyan na mahaba or may may isang bakante or walang problema yan. Tapos pag nahati nyo na siya, kailangan natin dyan ng takip ng electric fan. Yan. So, kailangan kung kumuha kayo sa scrap, itugma nyo muna yung dalawang takip kung same size ba sila. Tapos, tatahiin nyo siya gamit ang 50 LB na nylon. Mas maganda 50 LB para matibay siya, lalo na sa mga parakeets, African lovebird na mahilig sa ngat-ngat. So, una nyo tatahiin is dito sa gilid. Yan. Yung unang tahi nyo is medyo mahirap, pero tuloy-tuloy nyo lang. Tapos, pag napaikot nyo na, mag-leave kayo ng space or pasobraan nyo ng tatlong butas saka nyo siya i-grinder or putulin. Tapos sa pag-grind nyo naman, lalo na dito sa pinto, so okay, tapos na tayo doon sa paghati nitong 4 feet. Kailangan natin ng 3 feet na lapad para makagawa tayo ng 4. Ayan, bali 4 siya. Ito sobra lang to kasi yan o, marami pa yan. So para makagawa kayo ng 4, okay, para makagawa kayo ng 4 is 4 feet, ulitin ko, 4 feet yung haba kasi may 4 feet nito. At saka 3 feet yung lapad. May sobra pa yan. Sorry, 3 meters. 4 feet by 3 meters. Ito yung sobra niya. Pag mga standard size lang ng takip ng electric fan, ito. Ganyan kalapad yung sobra niya. Pag ganitong scrap lang na takip. May isa kasi na malaki. Yan o, mas malaki to. Tignan nyo. Para yan sa breeding cage ko din. African lovebirds. Nireserve ko yan personal use. Balik tayo doon. Share ko sa inyo yung dimension. So pag natahi nyo na, maglalagay ngayon kayo ng tawag yan sa amin is buang na bagul. Yung mapupulot mo na lang sa mga gubat or sa damuhan. Doon sa may mga maraming puno ng lubi or ano ba yan, puno ng nyog pala. So puno ng nyog, ito yung mga reject na or may mga wala nang laman sa loob. Tapos bubutasan nyo siya gamit ito, i-ano nyo siya sa balena, bubutasan nyo siya, tapos lilinisan, i-brush nyo siya, kahit hindi nyo na lagyan ng varnish, pero mas maganda kung mayroong varnish para mas makinis siya. Tapos ito is mas maganda kung puno ng bayabas ang gagamitin kasi matibay siya. And then naglagay lang ako ng tie wire dyan para mayroon silang swing. Yan. Then yan, madali lang naman yan, diskarte lang. Tapos bubutasan nyo dito gamit itong ating pang mini grinder, mini drill, para malagyan nyo siya ng ganitong screw. Ang size naman ng screw na to is, dito ba yun? 6 wood screw, 6 by 25. Ayan, and then washer na, hindi ko alam kung anong nito, pero malaki siya compared dyan sa butas.
Ayan. Kailangan natin yan. Pero kung wala kayong ganyan, pwede nyo naman tahiin ng tie wire kagaya nito. So may ginamit akong dalawang tie wire dito. Yung isa is medyo makapal, 15 ba? Hindi ko alam kung saan yung 15 dito sa dalawa. Ito mas manipis. Ito mga manipis, ito yung ginagamit ko pang tali para hindi siya masakit sa kamay. And then yung makapal naman para dito sa ating door. Yan o. Paint na lang kulang yan. At saka dito sa swing. Kailangan makapal para hindi siya mag-bend. So, okay, sa pagtahi, sa pagkat, sa puno at saka sa niyog, binutasan ko na din siya para matahi. Ito din yung ginamit ko, yung manipis na tie wire. Gamit lang tayo ng mga tool na yan. Ito lang naman yung tool ko na ginagamit. Barena. Ang barena pwede na wala to, basta meron kayong barena. Pero mahirap kasi lagi tayong nagpapalit ng bala. Pero kaya dalawa nang ginamit ko. Grinder, at saka long nose side cutter plier, at saka plier, at saka Phillips screw or kilala sa atin na star screw. And then may ginawa din akong swing dyan sa loob. Ganyan lang pagkatali. At saka itong may puno na may lubid. Kasi mahilig silang magngat-ngat yan or mag-akyat. Mag-akyat-akyat yan sila dyan. Kinakagat-kagat nila yung lubid na yan. So, ganun pa rin. Screw ang ginamit ko. Check nyo. Ayan. Bali, apat na buhol. May apat na buhol yan siya. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, okay. Pag na-forma na natin, siyempre, bago nga pala nyo lagyan ng nyog at saka mga puno at design sa loob, pinturahan nyo muna ng kulay black para mas visible yung nasa loob. Mas kita natin yung nasa loob. Pangit kasi pag hindi siya kulay black. So, dito naman, lalagyan natin ng ganyan. Tulad dito, ito yung scrap na pinagtanggalan natin ng pinto. Pwede niyo yan siyang i-cut na 1, 2, 3, 4, 5 by 5 na butas. Tapos tanggalin nyo lang itong mga matutulis. Tapos i-grind nyo yung gilid, yung edge. Gaya nito. Kailangan nyo yan siyang i-grind. Yan o. Para hindi siya matulis. Tamaan nyo ng grinder para hindi kayo masugatan pati dito. Yan o. Kapag hindi nyo yan siya ginrind, masusugatan kayo. Or yung damit nyo is sasabit. Yan. Ilagay nyo dito. Tapos tatahiin din nyo ng manipis na tie wire. Para hindi din siya masakit sa kamay. So, okay na. Tapos na pintura na natin. Dito naman tayo sa pinto. Yung pinto, ang kinating ko dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos dito naman, paakyat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 by 10 na butas. And then ang pinto natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kailangan siya sumobra para hindi siya sumagad sa loob. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 11 by 9. Tapos dito naman is 10 by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 by 8 ang butas. 10 by 8 ang butas. Para tanggalin nyo ng grinder. Tapos sa pinto naman is 11 by ano ulit yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 by 9. Tapos sa cable tie, ikutin nyo siya. Hindi kasi ang nakasanayan kasi natin, pag ipasok to, ganito lang, isang ganyan lang, pasok agad. Pero ang gagamitin natin dito, iikot pa natin isa bago natin ilock. Kaya ayan o, may buhol siya. Ang purpose niyan para hindi siya magtaas baba. Yan o, hindi siya magtaas baba. Kasi kung maliit na cable tie yung nilagay natin dyan, gagalaw-galaw yan siya. Tapos ito, importante din to, maglagay tayo ng ring na maliit na tie wire. Para pag mangat-ngat ito ng parakit or lovebirds, hindi siya matatanggal kasi meron tong support. Kagaya niyan ito. Yan o. Sobrang tagal na yan. Yan o, yung lubid. Meron din siyang swing. 5 years na yun pero matibay pa rin. So, mas maganda mapinturahan na yan o. Repaint na lang. So, okay na tayo dito sa pinto. Dito naman tayo sa lock. Yung makapal na tie wire ang ginagamit ko dito. Ang ginawa ko dito, ikot, saka ikot. And then, yan na. Dito ko siya inikot. Yan o.
Pinaikot ko lang siya ng ikadalawang beses. Yan, pagkatapos tinahi ko na siya. Yan o. So, yan, dito din sa taas, ganun din. Tapos gumamit na ako ng welding rod dito. Diskarte na lang dito sa welding rod. Sinukat ko muna siya. Ang number nito is 6011. Sinukat ko muna siya and then pinukpok ko yung sa unahan tsaka tinwist. Pero pwede nyo namang i-L. L na lang yung itsura kung mahirapan kayong mag-circle. Ang purpose kasi nito, pag magpapakain tayo, dyan lang natin nilalagay. Tapos buksan natin, may kukunin ba tayo sa loob? Pag ganyan, o diba? Hindi siya mahuhulog. Yan lang siya. Pag magpapakain tayo. Sample dito, magpapakain ako or may kukunin ako sa loob. Dyan ko lang muna siya ilalagay. And then ayan. Pag ibabalik ko na, kunin ko lang siya. And then insert. So, ganyan lang yung purpose niya. Okay, next. Okay, may dumating kasi. So, dito na tayo sa lalagyan nito. Meron to sa Shopee. So, ang butas nito, ito yung pinto. So, maglalagay tayo ng, pag magbutas kayo ng pinto, mag-leave kayo ng 1, 2, 3 na mata bago kayo mag-cut. And then, bilang kayo ng 1, 2, 3, 4, and then cut nyo ng paganyan. Yung tatlong butas. Yan o. May tinira ako para hindi siya masyadong maluwag. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 6, 3 at saka 3 dito. And then, galing naman dito, bilang kayo ng 1, 2, 3, sa ika-4, tatanggalin nyo yung isa. Yan. Tapos, i-insert nyo siya, tapos i-ikutin. So, yan o. Sa gitna. May kanal kasi yan siya. 3, 1, 2, 3. Sa gitna kayo, sa kadalawa. Gumamit kayo ng long nose. Kasi mahirap yan siya. Pag kailan ikutin nyo siya ng ganyan. Hanggang sa mag-lock na siya. So, from galing dito, 1, 2, 3, 4. Tanggalin nyo yung 3. At saka dito sa baba. And then, galing dyan, mag-count kayo ng 1, 2, 3, tsaka 4. Puputulin nyo para doon sa bracket. And then, mapapasok nyo na to. And then ito, yung dapuan para pagka magkain sila, sa inyo na yan. Kung dyan nyo ba ilalagay or dito sa gilid. Ganun pa rin, puputasan nyo, lagyan nyo ng wood screw tsaka washer. Then dito, sa tubigan niya, galing naman dito sa last. Ito yung last ng ating pinto. Baba kayo ng isang butas. Mag-count kayo dito ng from sa kanto ng pinto. 1, 2, 3. Pagka 4, putulin nyo yung 4, 5, 6. Itong dalawa. Ito yung medyo mahirap. Kasi pag naputol nyo yan, di ito papasok. So gagawin nyo, gamit ang long nose, i-bend nyo siya konti ng paakyat, ganun. Then dito din, counterclockwise. Then dito, counterclockwise din. Then dito is clockwise. Pag mabend nyo siya ng konti, kakagatin naman ang long nose dito. And then, angat. And then dito din, angat. And then dito, kagat ng long nose, baba. And then dito, kagat ng long nose, baba. So, makakapasok na ito. Yan. From galing naman dyan, sa gitna, may 3 tayong butas na tinanggalan ng 2 bracket. Count naman tayo ng 3. 1, 2, 3. And then, ganun pa rin. Putol, and then, install. Kagaya pa rin ito. May 3 kanal yan siya sa gilid. Doon kayo sa gitna maglagay tapos ikot. So ganyan yung installation niya. Kaya na-install na natin. Meron din niyang dapuan para pag makainom sila ng tubig, comfortable sila. So ganyan siya. So tapos naman tayo doon, no. Nasabi ko na kung may hindi kayo na-gets, i-reverse nyo lang yung video or i-backward nyo lang yung video kasi sinabi ko na lahat ng detail niyan. So yun siya. So again, ang importante doon sa size is 4 feet. Hatiin nyo siya sa 2. Tapos huwag niyong kalimutan na i-grind yung mga sharp edge para hindi kayo masugatan. Kailangan nyo lang yan siyang i-grind patakilid. Ayan, mga gilid-gilid para hindi siya matulis. So ayan siya. Ito yung mga hindi pa tapos. Pati ito. Pintura na lang. At saka takip. Ayan siya. So
Dito ko sa Toril, Davao City. Pwede natin i-meet up or delivery. Dati may kasama itong last month may kasama akong parakit na pair. Pero ngayon sa pet shop nagkakaubusan na. So, okay, sorry may tumawag. So, ngayon cage na lang. At baka next time available ng pet shop, makapagbigay na tayo ng pair. Sa mga nagsabi na hindi daw dadami sa Coco Nest, ito papakita ko sa inyo. So, sana man natutunan ulit kayo sa tutorial natin ngayon. Hindi naman tayo madamot sa nalalaman natin. May sisiyo po yan. Sana yan. Sorry, di ko maipakita pero lalagay ko na lang dyan sa screen. Dalawa kasi sila sa loob. And then, meron pa dito. Gagawa lang kasi ako ng malaking cage sa ngayon. Sobrang dami pa kasi nila. Kaya dito muna sila. Panandalian. Ayan. Mga quarantine cage yan. Kasi, gagawa pa ako ng malaking cage para sa kanila. Yan. So, sana may natutunan ulit kayo dito sa video tutorial natin. Meron akong mga stock nito. Kung gusto nyo bumili, may tali pa yan. Diretso na yan siya. Lagyan nyo na lang ng pair. Kung meron tayong available, diretso alaga na. Kasi may free naman tayong, for example, kasama na cage at saka ibon, pares. Or pwede kayong magdagdag pa ng isang pares. Pali 4 sila sa loob. May free na po yun. Bawat kukuha po kayo ng kit or pares, may free na po kayong pagkain or seeds. Diretso na lang po inyo ihang kung saan nyo siya gustong ilagay. Alagaan nyo na lang diretso. Ganun po. Pero pag wala pa tayong available, cage na lang at yan na lang yung bibili sa pet shop ng mga ibon. Pwede ito sa zebra finches, Java Sparrow, Parakeet, African Lovebirds na Alps 1 at saka Alps 2, saka Katil, parang medyo masikip to. Pero kung isa lang, pwede na. Pwede nyo na magbutasan sa gilid, lagyan nyo ng orderan sa Shopee or Lazada ng nest box na gaya nito. Pero ako lang gumawa niyan. Pwede nyo na siyang butasan. Gagamit lang kayo ng ganito. Kunyari, bubutasan nyo sa likod. Tapos para madikit nyo yung nest box, gumamit lang kayo ng wood screw at saka washer. Kasi mayroon din naman akong gagawin na patumba. Kaya gumawa ako nito. I-screw na lang siya. Bali ito is nasa labas. No need nyo na ipasok. Butasan nyo lang yung pinch. Tapos i-screw. So ganun lang. Kasi hindi pa ito patapos. Ginagawa ko pa. At stay tuned lang. Baka meron tayong updates. So i-upload ko to sa YouTube. Mixed content video tutorial. Halo-halo po yung mga videos natin dyan. Na mga mixed content tutorial. So maraming salamat. And happy keeping sa lahat.